kung naka-experience kayo ng ganon, please huwag niyo i-tolerate ha, kasi masasanay sila na ginagano na lang kayo, okay? Hello everyone! Welcome back again to my channel. Guess where? Hello everyone! Welcome back again to my channel. Ayan. So, kamusta kayo? May share lang ako sa inyo guys. Nalulungkot ako, naiinis. Naglabot yung ko ba? Naglabot yung ko tayo. Ay, ginawa ko lang. Kana bitang, ayun, namatay na ngayong pusa namin si Minggoy. Dahil, wala na akong dito. Wala na akong bantay. Wala na akong bantay sa tindahan para, manghuli ng daga. Namatay na parvo, na siya na feline panleukopenia. Ayan, parvo virus, ganun. Dinala nga namin siya agad sa vet, pero hindi talaga kinaya ng katawan niya. Actually, na-injection na siya yung sa suka niya, sa diarrhea, at saka yung antibiotic. Ayan, so hindi talaga kinaya ng kanyang katawan. Ayan, nag-dead. Tapos, dagdagan pa nitong rider. Ayan, si rider. Ayan, early in the morning, mga 8:45. Kanyang umaga. So, sabi niya, may parcel daw. So, akala ko amin. Hindi sa akin ha. Sa asawa ko or sa anak ko. Ano daw, parcel yun dun sa likod. Hindi ko siya close. At saka, bumibili lang yun dito. Hindi ko siya masyadong, hindi kami close. Hindi ko rin siya friend. At lalong-lalo na hindi ko siya relatives. Ayan. Tapos sabi niya, sabi nung may-ari ng parcel, dito daw kukunin yung bayad. Kasi, may binilin daw siyang pera dito. So, tinanong ko yung asawa ko, tinanong ko yung anak ko, kung may binilin ba ditong, may iniwan ba ditong pera pambayad ng parcel nung dun sa rider. Sabi naman nila wala. So sinabi ko kay sa rider, wala siyang binilin dito na pera. Let's say for example, lagyan natin pangalan yung may-ari ng parcel na si Baday, okay? Para hindi ako masyadong malito. Yun, sabi ni Baday, ewan ko kung ako lang ba nakakaranas din ba kayo ng ganyan na nag-order ng parcel, tapos dito pa-receive, tapos dito kukunin yung pambayad ng parcel nila, tapos babayaran ka lang pag uwi nila. Yung ganun ba? Hindi man lang nag-aabiso or nag-inform sa atin na yung ganun ba may parcel sila, or di ba kaya mag-iwan man lang ng pera na pambayad kasi on duty sila or may nilalakad, yung ganun. Parang insulto, no? Yung ganun na hindi man lang nagpapaalam or hindi nagbibigay, tapos sasabihin pa na dito kukunin yung pera pambayad ng parcel nila. Hindi naman sila nagsabi, at saka wala naman silang iniwan ng pera dito. So ang kinaiinisan ko, kasi sabi niya may pera daw siya dito iniiwan pambayad sa parcel niya. So sabi ko sa rider, wala siyang pera ditong iniwan. Sabihin mo kay Baday, yung sa may-ari ng parcel, na wala siyang pera na iniwan dito. So tinawagan niya. Ayan, tinawagan niya yan. Buti na lang talaga nagdidiwan ko. So tinawagan niya. So ang sabi doon sa nakalimutan ng asawa ko na iwan. So let's say consider natin yung gano'n. Iinis lang ako kasi parang parang andali lang sa kanila sabihin na kunin mo lang doon yung bayad sa may tindahan. Sabihin mo lang sa may-ari na babayaran ko na lang siya pag uwi niya galing work. Ay naku. Okay lang sana kung isang parcel, itatlo. Tatlong parcel. 575 yung isa 300, at saka yung isa is 813. Ayan. So, ilang na yun? May delivery ako during that time. Okay lang naman sana. Walang problema yun sa akin kung ipapareceive lang. Ayan. So, tapos, iwan dito, at saka kunin nila. Ang worst is, ako pa yung pababayarin doon sa mga parcel niya. Okay lang sana kung isang parcel tatlo. May ako doon may delivery ako during that time, delivery na Red Horse. Tsaka yung wala akong extra pera. So ang ginawa ko, sabi ko sa rider, sabihin mo diyan kay Baday, tawagan mo na hindi ko mababayaran yan, okay? Kasi wala akong extra pera. Tapos yung pera ko is allocated na para doon sa panel ng Red Horse.
At saka, bakit hindi niya kami in-inform man lang or pinagsabihan man lang yung ganon. Tapos sasabihin pa niya na may iniwan siya ditong pera, yung ganon. Parang ano, parang insulto, no? Ewan ko kung ako lang yung nakakaranas nito, pero parang ang dali lang nilang masabi ng ganon, no? Para pa, ewan ko, ang hirap i-explain na, ano ba? Pwede ba, people, be responsible? Mag-order man lang kayo, make sure na may pambayad kayo, no? Hindi kayo nang aabala ng ibang tao. Okay lang din naman sana kung may extra kong pera. Yung pera ko during that time is, naka-allocate na kasi sa pambayad ng panel ng Red Horse. Tsaka, nang kinaiinisan ko, tapos, sasabihin niya kasi sa rider na, na may pera siyang iniwan dito, wala. Alam nyo kasi dati, nangyari na ito sa akin dati, yung sa mga kakilala ko, kaya in-stop ko talaga siya kasi ang nangyari, babayaran ko yung parcel nila. Tapos, kukunin nila dito. Walang bayad. Sasabihin na lang sa'yo nga, mamaya ko na lang ito babayaran pag sildo ha. Yung ganun ba? So, ang tendency, utang yun. So, alam niyo naman, pinutol ko na talaga yung utang kasi nasakit sa ulo, diba? So, ang ginawa ko, hindi ko na pag may pinareceive dito na bayad na, okay lang. Pero pag sinabing dito ko daw kunin yung yung bayad nung sa parcel ni tsaka ka na lang daw babayaran niya pag galing niya siya sa work or baka pagbalik niya. I-sales mo na yun sa tindahan, di ba? Okay, walang problema yun kung may extra pera ka. Pero kung wala kang extra pera, saan mo kukunin? Di ba sa tinda mo, dun sa sales mo, sa tindahan. So, tinda mo na nga yun, pinambayad mo pa, wala na. Okay lang kung babayaran ka pagdating nila. Hindi. Utangin din. So, sinabi ko kay rider na, sabihin mo dyan kay sa may-ari ng parcel na, hindi ko pwedeng babayaran yan kasi wala akong extra pera kang bayan dyan. Okay? Ayan. So, yun. Hindi ko wala. Okay lang naman sana kung may extra. Kung wala din. Ayan. So, may pera ako pero nakalaan na yun sa budget ng dun sa Red Horse. So, ewan ko ba? Hindi ko talaga, kaya ko yun ginagawa para hindi siya masanay. Kasi pag ginagawa ko yun, binabayaran ko yun, iwan ko kung babayaran ba niya talaga ako agad-agad or baka utangin din tulad ng ginawa ng iba dito. Para na rin hindi siya masanay. Kasi pag binabayaran ko yun, baka masanay na. Nga lang kung maliit lang yung amount, paano pag malakihan na, di ba? So yun, hindi ko talaga binayaran. So yun, rider, tinawagan niya, hindi daw magsagot. So tinext na lang niya. So kung i-tolerate ng ganun, kasi ako yung napoperwisyo dun sa mga parcel nila, tapon ko pa yan, nakakainis. Dati kasi, yun yung nangyayari, kaya ayoko na talaga na yung mga parcel dito dagsaan, tapos yung iba dito pakukunin yung bayad. Kasi sales na dapat sana yun tapos yung iba sasabihin, mami, kunin ko muna to tapos bayaran na lang kita pag sweldo ko. Yung ganun, kung ako lang ba naka-experience ng ganito Kung kayo naka-experience na kayo ng yung ganun, comment nyo na naman para sana all. Para sana all. Lahat tayo, nakakainis yung iba. Ay, nakakainis, dagdag sakit ng ulo, iwan ko na lang. Gusto ko sana good vibes lang, pero talagang nakakainis minsan, Member na talaga ako, okay lang sana kung maliit yung amount, ang laki nun, 1,000 plus. Kasi 1,000 plus, ang daming parcel, my gosh. Ay, naku. Tapos sasabihin pa, may pera daw siyang iniwan dito. Hala, ano ka? Ayan, so that's it. Na-share ko lang naman sa inyo, guys. Pag naka-experience kayo ng ganyan, huwag niyo pong i-tolerate. Iwan ko na lang doon sa, pwera doon sa mabuti, Hindi naman talaga lahat is ganun, pero, pwera doon sa, sa mabuti. Pero minsan talaga may mga ganun, mga mapangyayari. Pero nakakainis. Ayan, so that's it. Na-share ko lang naman sa inyo, guys. Kasi, para aware din kayo kung if ever mayroon kayong may experience kayo nung ganun, hindi wag niyo i-tolerate pero may iba naman na tumutupad talaga na bumabayad, pero mostly sa nangyari sa akin is uutangin lang din. Sales ko na sana dapat yun, pero mauutang lang. Kaya in-stop ko talaga. Yung mga parcel nila, tapon ko na yan. Huwag naman. Ayun. Pero, okay lang naman ipareceive yung parcel nila kung bayad na, okay? Pero kung ako pa yung magbabayad, ipareceive ko pa yan, hindi ko obligado yan. Sayang yung yung sales ko, yung benta ko sana during that day. Tapos minsan yung iba hindi nagbabayad, sasabihin pa, babayaran na lang sa sweldo nila. I-sales ko na yun, di ba?
Ayan. Okay lang sana kung meron tayong extra, wala. So that's it. Na-share ko lang din naman sa inyo guys kasi so matalaga loob ko para ako na-insulto, di ba? Kung naka-experience kayo ng ganon, please huwag niyo i-tolerate ha kasi masasanay sila na ginagano na lang kayo, okay? Kung ano yung rules dyan sa tindahan nyo, kung ano yung panindigan mo, huwag niyo silang sanayan kasi minsan yung iba inaabuso na, yung tulad sa akin. Hindi ko naman siya kilala, hindi din kami nag-close. Parang ano ba, parang sinusubukan niya talaga ako, no? Kaya yun, hindi ko talaga kino-consider yung mga ganon at saka hindi ko dapat sinasanay yung mga ganon kasi sayang yung benta, di ba? Ayan, mapupunta pa sa iba. Ayan, so that's it. Thank you so much for watching at sana po ay may natutunan kayo sa video na to. Ayan, sa mga subscribers ko at saka sa mga sari-sari store owner na mga viewers ko, ayan, so kung na-experience kayo ng ganito, huwag nyo sanang itolerate, ayan, huwag nyo sanayan, dapat putulin nyo kasi yung iba umaabuso na, ayan. So that's it. I'll see you in my next video and God bless. Gracias everyone. Happy selling. Bye!